You talk about magpatingin sa doktor? Kilay, nakinig ka. Yung asawa mo, ipatingin mo sa doktor. Ipatingin mo sa doktor kung bakit yung aso niya, pinasuot niya ng 12 million na Bulgari na necklace. Build Project. Tingnan niyo po ang Davao City. Napakaganda ho ng kanilang mga tulay. Mala first class, mala international na tulay. Ba't ho nagawa yan ng Davao City? Dahil po, lahat ng pondo kung magkano ho ang inilagak na pondo sa proyektong iyon ay talagang napunta ho doon. Napupunta sa proyektong iyon ni walang kusing na kinuha ang mga opisyalis dyan sa Davao City dahil sa kanilang prinsipyo, pananaw at pagmamamahal sa bayan, lalo na sa mga mamamayan ho nila dyan sa Davao City para ho ito sa kinabukasan ng kabataan sa Davao City, mga kabalitaan. At hindi magawa-gawa ho ito sa ibang mga lugar. Dagdag Balita News Update. Okay, nagbabalik ko tayo mga kabalitaan. Walang pahinga. Diretsahan na ito mga kabalitaan kahit kulang sa tulog tayo, kahit yung mga mata natin ay nanlalaki na ho. Nako! Tuloy-tuloy pa rin ho tayo yung ating libreng serbisyo na maghatid ng komprehensibo, tama at kumbaga pagkakatiwalaan, impormasyon at balitaan dito lamang ho sa Danagan Balita Reaction Video News Update. Sa mga bago palang salta ho, huwag kalimutan agad-agad mag-subscribe na para laging updated sa mga kaganapan sa ating lipunan. At ngayon naman ho ay ating pag-uusapan. Itong si Maharlika ay talaga naman ho napakalaki hong galit ngayon sa galit niya sa administrasyong Bongbong Marcos dahil nga po sa panggigipit itong si Sara or VP Sara Duterte. At mantakin niyo po, talagang binanatan niya dito, nakatikim ng malulutong na pag-PBI. Itong si Boy Kilay. Sino po ba si Boy Kilay mga kabalitaan? Yung di mo alam kung dual ba to or single, ha? May dual, may single pa. Itong si Chis Escudero mga kabalitaan ay mistula bagang nagpapa-epal na naman ho, nagpapalapad na kanyang papel sa ating administrasyong Marcos. Ha? So, heto. Pakinggan ho natin, di na tayo magtatagal dito. Talagang sasabon ito ni Maharlika, si Boy Kilay. Pasok, Maharlika. Pero walang kumikibo sa mga putang inang kongresista at senador sa threat sa buhay. Buhay ko, buhay ni Inday Sara. Tinanggalan ka ng security yan. Ngayon, okay, ang pinag-uusapan nila ngayon, yung pagtitwist nila ng istorya. Paano naging threat yan? Kailangan niyo munang gurgurin si Inday bago magurgur yung tatlo. Kung hindi kayo manggugurgur, kung hindi nyo gurgurin si Inday, ibig sabihin buhay kayong tatlong mga ulupong kayo. Unless na lang namamatay kayong tatlo sa kakasinghot ng pulburon at malunok nyo ang lahat ng pulburon. Mga obob, mga bobo. Balikan natin to si Escudero. Escudero, tignan natin. Anong sinabi ni Hitan? Balita ko, Escudero, may pagka binabai ka daw. Totoo ba? Tatanong lang naman ako. Escudero, binabai ka daw ba? Okay. Basahin muna natin ang sinabi ni Escudero. 20 hours ago. Hinihikayat ni Senate President waiter ni Lisa Tanas. Di ba? Remember that? Inagawan siya ng alak ni Lisa Tanas. Okay, hinikayat ni Senate President aka waiter o kilay. Kumusta na kilay mo? Naubos na. Naubos na kilay niya. O magpakilay ka uli o. Wala na yung kilay ni bakla. O, asa na? Magpakilay ka ngayon. Buisit ka. Masyado ka natakot kay Inday Sara. Di ba? Diyos ko, si Sara lang. Yung tatakutan ninyo. Mga duwag pala kayo. Mawala kayong balls eh. Okay. Ito, tingnan natin. Anya, nakakabahala ang mga biglang pahayag ni Duterte laban sa administrasyon ni President Marcos. Sabi to ng News 5.
sa isang online media conference, dati nagsabi ng mga, wala na yan, mga kasinungalingan ng Channel 5. Okay, sabi ni Kilay, she should keep in mind that as a public official, no, wala, hindi yan yung statement na hinahanap ko eh. Yung sabi niya magpatingin daw sa doktor eh, yun ang gusto kong basahin. Okay, ito. Philippine Star. Sabi ni Kilay, I sincerely hope she seeks and is provided with help. Ano sinabi niyo? Nasaan yung doktor? Hinahanap ko yung doktor eh. Senate President Escudero urged the Vice President allies not to cause political instability and observe to stop issuing criminal statements. Ano pinagsasabi mo? Sino ang nagbibigay ng political instability? Yung amo mong si Bangag. Okay, so hinanap ko lang yung tungkol sinasabi na magpatingin daw si Inday Sara eh. Hindi naman yung criminal statement. Nasaan yun? Magpatingin sa doktor. Okay, gusto niyo ba pag-usapan? Itong si si Boy Kilay, sabi niya daw yung criminal statement daw yung sinabi ni Inday na gugurgurin niya yung mag-asawang Marcos at itong si Romualdez. Hindi naman ho yun criminal statement. Pag sinabi mo kasing pag word na criminal, ayun talaga with action. Kumbaga, nagawa mo. Hindi rin siguro hindi rin naman natin masasabi na ay threat ho yan. Kasi nga siya ngayon nakakatanggap ng threat dahil nga po ay dahil nitong pangyayari ngayon sa politics na takot ho silang manalo si Inday Sara sa susunod na halalan sa pagka-presidente. Kaya yun po yung A1 information na natatanggap po sa ating Vice Presidente. Kaya sabi niya dito, kung siya ay magurgor ng mga ito, ay may ano na siya, kumbaga may sinabihan na rin siya na parang pagkahigantihan itong mga animal na to, mga kabalitaan. Hindi ko sinabi na nag-hire. Tama yung sinabi ni Maharlika na wala namang sinabi doon nag-hire si Sara para gurgurin yung mag-asawa at itong si House Speaker. Kung sakaling siya po ay may mangyaring masama sa kanya, alam na. Siyempre, re-risk ba ko pag may nangyari sa kanya? Hindi naman siya yung uuna na gugurgurin yung mga hinampak ngayon mga kabalitaan. Napakahina ng pagkakaintindi sa statement ni Sara Duterte. Tuloy ho tayo kay Madam Maharlika. Tapan natin yung tungkol sa doktor. Magpatingin daw si Inday sa doktor. Meron daw mental problem, di ba? Sinabi niya yun. Hindi ko makita eh. Anong gusto niyo sabihin ko? Kung may mental problem ho si Inday, ito siguro mas meron siguro dapat tumingin. At sa amin, nakapag-harvest na kami. Kakatanim lang eh. Di ba? So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-anin na tayo. So, kung yung season na susunod. Di ba? Ito yung mas klaro. Kung yung isa nga makasigaw, akala mo, mga isang buwan na walang kain. Di po ba? Yun ang dalawa. Kung ihambing mo natin yung tatlo, mas halata yung dalawa kisa kay VP Sara Duterte. Ikaw, Kilay, buha ka ng ina ka kung meron dito magpatingin ng doktor kayong dalawang magjowa. Bakit? Magpatingin yung jowa mo na naglalakad sa bato-bato sa Paris. Putang ina. Meron bang nasa tamang pag-iisip nagmo-model sa bato-bato? Picture, gaganon. Meron bang matino? Yang putang ina ka, may matino ba na lalaki na nagpapakilay? Sige nga. Ikaw magpatingin sa doktor. Wala pa ako nakilalang lalaki maliban sa bakla kong kaibigan na nagpapakilay. Magpatingin ka sa doktor, bakit nagpakilay ka? Yan yung tanong ko sa'yo. Bago mo pag-initan si Inday, magpatingin ka sa doktor. Bakit ka nagpakilay? Nagiatay ka. Diyos ko, akala ko naman kalabang ka na. Akala ko may dumating na kalaban. Okay, you talk about nagpatingin sa doktor. Kilay, nakinig ka. Yung asawa mo, ipatingin mo sa doktor.
dahil sobrang inggit kay Pia Wurtzbach. You talk about need, kailangan ng tulong. Ipatingin mo sa doktor kung bakit yung aso niya, pinasuot niya ng 12 million na Bulgari na necklace. Okay? Sige nga, may matino ba na nainggit dahil si Wurtzbach ay model ng Bulgari? Ang asawa mo, pinasuot ng Bulgari na 12 million ang aso. Yan ang ipatingin mo sa doktor, baka malala na. At by the way, tatanungin kita, saan ang galing ang pera na pinambili ng Bulgari na yan na 12 million? Saan galing? Bakit ganun na lang kayo magsuot-suot ng 12 million? Eh, ang asawa mo, model lang naman ng bato-batuhan sa Paris. May bayad ba? Kahit sino pwede mag-model ng bato-bato dun eh. Kayong dalawa magpatingin sa doktor. Bakit ka nagpakilay? Yun lang yun eh. May lalaki ba dito na nagpakilay? Ha? May threat na si Inday kaya siya nakapagsabi nun. Oo nga. Na-post siya ni Sas. Okay? Sige nga. Kasi sinasabi niya kaya attorney Inday mga saltang yun. Kaya nabanggit ni Inday yun dahil yun yung totoo. Ayaw niyong pag-usapan yung in-expose ni Inday na 19 billion na ninakaw ni Romualdez sa DepEd. Ayaw niyong pag-usapan yung sinabi ni Inday na envelope na pinabigay ni Lisa sa DepEd na generous allowance or payola or anong tawag mo doon. Ayaw niyong pag-usapan yan dahil gusto niyong i-twist na si Inday ay threat na ganito, gurgurin, kayo ang magpatingin sa doktor. Ha? Kasi mo ang malala na yung mga saltik nyo. Ha? Ikaw, Kilay, ha? Tanungin kita. Matino ba na ang isang taong nainggit sa isang model, pasusuotin niya yung kanyang aso ng 12 million? Punyeta, ang dami naghihirap sa Bicol. Diba? Yang perang yang 12 million na yan. Kung sana i-donate sa mga nagugutom kaysa sa ilagay sa lieg ng aso. Yan kayo ang magpatingin. Hindi si Inday Sara. Kaya magtigil ka, Kilay. Mag-waiter ka na lang kay Lisa Tanas. Ganon kayo kawalang hiya. Next! Action. Ano pa sinasabi niyo dito? Ano? Breaking news, pumunta si Aimee. Anong drama niya doon? Okay? Pumunta? Ay, manggagamit yan. Yun na lang pwede niya gawin. Pero okay na lang din yun. Pero huwag kayo magtiwala. Magpagtitiwalaan yung manggagamit. Now, ano pa? Ngayon nga po, talagang bugbog sarado ho si Boy Kilay nitong si Ma'am Maharlika. Aha, mantakay mo nga naman, no? Totoo nga naman, sino ba yung matinong tao na yung aso ay pagsusuotin ng nagkakahalaga ng 12 million na ano ba yon, yung Bulgari na yon o kwintas ba yung tinutukoy ni Maharlika? Ang ingay naman ito ni Romualdez. Dito ako nabubuisit eh. Nabubuisit ako pero natatawa. Di ba? Mayroon pa rin isa. Ito. Sa amin, Dapat ipa-check up talaga to. Kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-anin na tayo. So, kung yung season na susunod. So, nasa ayos ko sila. Ngayon po, pinapakita ko lang po sa inyo kung paano winalang hiya itong si Boy Kilay, Cheese Escudero. Dahil nangingialam, nakikisawsaw na naman ho. Porkit taga Bicol, magpinsan siguro to sila ni Zaldico mga kabalitaan. Ha? So napaka walang kwenta ito. Ba't ba asip sa bagay, close ho sila ni Lisa, kaya ho naging speaker ho diyan sa
Senate, no? Walang question ho yan. O, tingnan mo naman totoo nga, parang kaduda-duda. Nagdududa lang naman tayo at saka hindi naman siguro masama kung magtatanong ho tayo kung bakla ho ba itong si si Cheese Escudero, 'di ba? Martin Romualdez? Oh, 'di ba? Sino garapan yung lalaki na ako lalaki ako tapos tanggalan yung tapos magpapaganda ng kilay, 'di ba? Siyempre kaduda-duda rin ho. At ewan ko lang ano nga habol-habol nito ni yung girlfriend niyang artista na hiniwalayan na ni Jericho Rosales. Si Evangelista ba 'yun? Evangelista. Kaya yun po mga kabalitaan, yun po, medyo na to, konti lang tong natin, yung pinapakita natin information. Kasi gusto ko pong iparamdam kay Boy Kilay na hindi ho maganda yung kanyang pagkukomento na pagsasabihan mo yung pangalawang pangulo na kailangan magpa-check up na. Karapatan niya ron ho, karapatan niya ho na magsalita na kung hindi ho nakalabag sa batas. Kung sa tingin niyo na lumabag ho siya sa batas, di kasuhan niyo. Hindi naman sinasabi, direkta niyang sinasabi na papatayin niya at may inutusan na siya, nag-hire na ho siya para patayin yung mag-asawa at itong si House Speaker. Hindi naman abogado ka pa naman, iba-iba yung pagkakaintindi mo, buti pa kami hindi mga abogado, kunti lang yung kaalaman sa batas, mas naintindihan pa ho namin si VP Sara Duterte. Di sumisigaw tuloy si Romualdez. Di po ba? Kasi, yung mga statement kasi ni Vice Presidente, ang ginagawa ho nito mga kukha nito mga kabalitaan, ay binibigyan ho nila ng ibang kahulugan at iniiba para ho yung kanilang mga kasamahang mainstream media ay ibabalita ho, ipupukol para ho masira na naman yung pangalan ni Tatay Digong Duterte. Di po ba? Napakabias ho yung mainstream media ho natin ngayon. Lalo na ho yung sa mga mga journalist ho natin. Yung mga writer ho natin, grabe, iniba-iba. Pero ang korte lang ho magpapaliwanag noon, hindi kayo. At para naman siguro makatanggap kayo ng mahiwagang puting sobre na kumikinang na laman, siyempre talagang ganun ho yung pagkakasulat, yung headlines ho nila, mga kabalitaan. Di ba? So hindi nila ginagalang yung ating Vice Presidente. Kaya ho nagkakaganon dahil nga po parang sa Bisaya pa kinagikalisa na ang puno na ang gantangan sa bugas, gikalisa na. Kasi nga hindi na makokontrol at saka grabe na ho yung pangbabastos at pag-aabusa ho sa kanilang kapangyarihan. Pagdating ng panahon, pag naging presidente ho itong si Inday Sara Duterte, kaya nga gusto nilang gugurgurin to Kasi talagang naniniwala ho sila sa sarili nila na magiging presidente talaga tong si Sara Duterte sa 2028. Yun po, taong bayan na ho yung pumili, hindi ho yung mga kagustuhan nyo, hindi yung pera yung bibigay ho kayo ng pera, tatanggapin naman ho yan ng mga butante. Wais na ho ngayon sila kasi nga lugmok na yun yung Pilipinas. Kayo dyan sa Kongreso, ang dadami nyo ng mga kahit ano-ano ng mga pinangbibili nyo na sa sarili nyo lang, hindi para sa taong bayan, mga sasakyan, mga relos, ano pa, biyahe doon, biyahe dito, kain doon, mamahaling pang mga binibili nyo pagkain dyan sa Kongreso, di ba? So, hindi ko kayo nahiya, pinapakain nyo yung pamilya nyo galing sa nakaw, Magkano nga lamang naman sinasahod nyo, bilyon-bilyon na agad yung nyo, yung presyo na pinamimilyon, milyon-milyon yung halaga mga kabalitaan. Kaya ho, sasabihin nyo, gano'n naman, naghihirap talaga yung Pilipinas dahil nga din sa crisis. Paano nagiging crisis? Kayo nung nagpaka-crisis sa bansa ho natin, kayo dyan sa Kongreso. Di po ba? Sa totoo lang, wala na talaga kay integridad diyan sa Kongreso. Sa totoo lang ho. Ang dami na ho talagang hindi na nagkakagusto at hindi na ho talaga naniniwala ho sa inyo. Yun po ang pinakamasakit ho. Kawawa ho yung mga madlang people. Kami okay lang sa amin kasi makakain kami ng 3 beses isang araw. May sardinas na kami, may kanin na kami dito, at may isda kami, wala na, pwede, may gulay, makakain na. Paano yung wala talagang kinikita yung kakatuka? Hindi nyo ba nararamdaman yun? Kasi nga hindi nyo naramdaman dahil hindi ho kayo galing diyan. Galing kami sa pinakalaylayan ho ng pamamayanan. Ramdam ho namin kahit kami meron na kahit konti. Yung iba yung naiiwan.
Di po ba? Napakasakit ho isipin na yung gobyerno ho natin dapat yung gagawin nila ay ang pagtulong sa mga mamamayan na naghihirap, naghihikahos ngayon para ho matugunan yung pangangailangan nila. Eh ang ginamit pa yung pera ng taong bayan para iayuda for vote buying na hindi naman pansamantala lang namang tulong ho yan. Dapat magbigay ho kayo ng tulong na for life na hindi ho masisiruan araw-araw yung ating mga madlang people. Di po ba? Hindi ho nila naiisip yun kasi nga sagana ho sila diyan kasi walang bumabatikos. Ngayon may bumabatikos na. Ngayon lumalabas na sa social media na ganun pala kayo diyan sa Kongreso. Anong pinaggagawa nyo ngayon? Tinago nyo na yung mga relos ninyo. Itong si Kimbo, hindi na natin nakikita kasi naiyang-hiya na ho siya. At ito yung si Abante. Hiyang-hiya na rin. Kalmado na rin siya. Ang dami pa, si Fernandez dyan. Napakakapal ng butsi nito mga kabalitaan. Walang hiya talaga to. Itong klaseng animal na to. Sa Laguna, wag nyo butuhin yan kasi masasayang lang talaga yung buton. Lalo sa anak nito na, nagtatanong lang ako Dan, bakla ba yung anak mo? Kasi parang mukhang bakla yung anak mo Nakikita ko talaga Doble cara Kaya sana kung magiging congressman ho yan, hindi niya gagamitin yung pera sa bisyo niya. Kasi pag hindi naman lahat bakla ay ganyan, pero pag mga ganyan may may pera na, lahat gagawin na basta gagamitin yung pera. Tanong lang naman to, Mr. Fernandez, bakla ba yan si Dancel? Ayusin mo yung yun, suot ng mga damit at yung make-up niya, kaya nakakalata na tayo. Wala namang masama sa bakla, pero nagtatanong lang naman ho ako. Di po ba? Kasi yung mga bakla, talented ho yan At ano din yan malaki yung may tutulong sa komunidad kasi very artistic ho yan sila. Kaso lang, kung bakla ho ka, baka hindi maganda yung layunin mo, ayun ang masama. Masama. Kailangan turuan mo yan pag naging congressman ho yan. Hindi siya laladlad dyan ng walang kakwenta-kwenta. Kailangan may magawa ho siya dyan. Dan Fernandez, sana yung mga nanonood ngayon, pagkatandaan niyo po itong mga pangalang ito, Fernandez, Abante, sino ba? Lahat yung nasa Ward Committee, tandaan nyo po yun mga kabalitan. Sila po ay talagang nagdadala ho ng malaking problema sa ating bansa. Dahil nga po ay nagpapagamit ho sila sa isang tao lamang ho dyan na isang ambisyoso na wala namang hong ibubuga. Kahit pa po ay ngayon ay gagawin ang eleksyon, hindi ho talaga ito mananalo mga kabalitaan. Kaya ngayon, gising na ho yung taong bayan at tumanda na ho kayo sa pagdating ng araw sa tukmang higayon, tukmang panahon or sa tamang panahon ay sisingilin na ho kayo diyan sa Kongreso. Kaya kayo, humanda kayo at magpakasaya kayo muna ngayon dahil araw nyo pa ito. Dahil pag kumilos na ho yung taong bayan, hindi nyo na ho ito sila mapipigilan. Dahil pag yung taong bayan ay magkakaisa na para ipagpatuloy ang paglalaban sa totoong bagong Pilipinas, malamang kayo ay babahag yung inyong mga yagbos. Baka meron pang iba dyan ay bigla na lang kumambyo at magpapa-good shot sa ating Vice Presidente. Wag nyo na hong gawin ho yan kasi hindi at walang puwang ho yan sa ating Vice Presidente. Dahil sa mga pinanggagawa nyo dyan, hindi nyo na ginalang ang ating Vice Presidente. Gaya na lang ni Chihuahua mukhang pera. Sabi pa niya daw kay Inday Sara, pasensya na po. Ewan ko kung direkta ba niyang sinabi kay Inday Sara, pasensya na po, trabaho lang, wala po kaming budget mag-i-election na. Meaning to say, inatanggap at inaamin niya po yung kanilang ginagawang kalukuhan dyan sa Kongreso. So pinapatunayan lang nito na sila ay pera lang. Serbisyong ginawa ho nila para sa pansariling interest lang. Hindi ho para sa mamamayang Pilipino, lalo na ho para ito sa taong ambisyosong buwayang tambaluslos na nako. Sabi ni Inday Sara, kriminal daw ito pala tong si Tamba, kinikidnap pala yung mga gustong kumalaban niya dyan sa Tacloban City. Kaya ho, laging nananalo, pera-pera para yung labanan ho dyan. Nako. So, gugustuhin pa ba natin magkaroon tayo ng ganitong mga
mamumuno sa ating bansa, mga politikong walang paninindigan. Matagal na ho tayong inabuso ho sa mga politikong walang paninindigan. Kaya ho, lugmok pa rin ang kinabukasan ng ating bayan. Heto na't nasimula na ni Tatay Digong Duterte. At kung iahambing ho natin sa kasalukuyang administrasyon, napakalayo ho mga kabalitaan. Wala pa ho sa kumingkingan ho ni Tatay Digong kung anong mga nagawa ni Bongbong Marcos. Kaya nga, ang ginawa ho nila ngayon, siguro, para mabawi yung kanilang ginastos, ay nagbibilang na ho kung ilan ang mapupunta ho sa kanila para lumubo yung mga bulsa nito at mag-enjoy. Hindi napapansinin yung mga taong bumoto ho sa kanila. Just imagine 32 million voters or plus, more than that, ang nagtiwala ho sa ating Vice Presidente. At ngayon, inaabuso ho, inalipusta ho itong mga kongresista. Paano naman ho kaya yung boto ng ating kasalukuyang presidente na mahigit 30 million din, 31? Tatanggapin nyo lang ba na kayo ay nabudol? Inapaasa? Paasang hindi ho mangyayari ni kailanman 20 pesos na kilong bigas? Yun ang paasa ho sa atin? Anong nangyari? Magkano na ho ba ngayong dolyar sa ating bansa? It's 59 pesos na. Ewan ko lang kung bumagsak ba ngayon. So nagpapatotoo lang ho yan na hindi maganda ang pamamalakad ni BBM sa ating bansa dahil sa pagtaas ng dolyar kontra peso, mga kabalitaan. Saan pa ba tayo pupunta nito kung lagi na lang ganitong mga politikong abusado sa kapangyarihan? Wala na ho tayong patutunguhan kundi isang alas na lang ang meron ho tayo dito mga kabalitaan para maibalik ang nasimulan sa ama nitong si Tatay Digong Duterte na nagkaroon ho ng malaking pagbabago ang bawat buhay ng mga adik, ang bawat buhay ng mamamayang Pilipino at ang seguridad ng bawat isa sa atin ay atin hong natamasa sa panahon ho ni Tatay Digong Duterte. Ngayon, bumalik na naman ho ang garapalang nakawan sa ating gobyerno. Bumalik na naman ho ang pag-dispose ng mga tawas mga kabalitaan. Wala ni isa man ang may lakas loob na babanggain itong mga durugista. Dahil sabi ni Inday Sara, paano babanggain? Yung Speaker of the House, si Tamba, isa rin pala sa tumatanggap ng payola mula ho sa mga durugista. So ibig sabihin, protector pala itong si Tamba Loslos. Yun po ho, yun ang ibig sabihin ni Inday Sara Duterte. Hindi po yan galing ho sa akin. Kasi nga po, itong mga statement ni Inday Sara Duterte, hindi ho natin naririnig man na kailanman sa mainstream media na nabanggit niya na tumatanggap ng payola mula sa Pogo, mula sa mga durugista, itong si Martin Romualdez. Dito lang ho yan sa SOCMED, sa social media natin naririnig. Wala ho sa television. Sa mga national television sa ating bansa, hindi rin natin talaga naririnig ito mga kabalitaan. So may pagkabias no. Yung ibang mga media outlets, naniniwala din dahil doon lang sila kumukuha din ng information. Pero ba't hindi nyo subukan pag nag-live ho si Inday Sara Duterte, i-live nyo rin kaya sa inyong mga accounts diyan para malaman nyo kung ano, huwag putol-putulin yung statement. Kasi pag pinuputol-putol nyo yan, malamang maiba na ho yung mensahe. At sa pamamagitan na ho yan, hindi na ho bago sa aming mga vloggers, sa mga supporter ho ni Inday Sara o sa mga Duterte, mga kabalitaan. Totoo po ho yan. Ang sa atin lamang ipinaglalaban ay may balik kung anuman ang nisimulan ni Tatay Digong Duterte. Build, build, build project. Tingnan niyo po ang Davao City. Napakaganda ho ng kanilang mga tulay. Mala first class, mala international na tulay. Ba't ho nagawa yan ng Davao City? Dahil po, lahat ng pondo kung magkano ho ang inilagak na pondo sa proyektong iyon ay talagang napunta ho doon. Napupunta sa proyektong iyon ni walang kusing na kinuha ang mga opisyalis dyan sa Davao City
dahil sa kanilang prinsipyo, pananaw at pagmamamahal sa bayan, lalo na sa mga mamamayan ho nila diyan sa Davao City, para ho ito sa kinabukasan ng kabataan sa Davao City, mga kabalitaan. At hindi magawa-gawa ho ito sa ibang mga lugar. Sanay na ba ho tayo sa 20%, 25%, 30%? Sanay na ba ho tayo na gagawin natin yung proyekto na substandard para pag nasira, may proyekto ulit, ibabalik ulit, budget na naman, pera ng taong bayan na naman ang winaldas. Naku po, kawawang mga nilalang ho tayo, mga kabalitaan. Kaya ngayon po, kung nagustuhan nyo ang ating video presentation ngayon, huwag nyo pong kalimutan, mag-subscribe na para lagi tayong updated sa mga kaganapan sa ating lipunan. Kaya kung kayo dyan hindi pa nakapag-subscribe, click the subscribe button. And then, of course, the notification bell para at least anytime, kung meron ho tayong bagong upload, agad-agad yung malalaman, mga kabalitaan. Sa muli, ako'y magpapaalam na dahil yung mga mata ko, yung dalawang mga mata ko, nako, nanlalaki na ho. Parang matatakpan na yata sa eye bags ko eh. Tingnan nyo po. Walang tulugan ho ito Kulang tayo sa tulog. Importante ho, makapagbigay tayo ng sapat na impormasyon, mabubusog ho yung mga kababayang DDS at yung mga anti-DDS para maintindihan ho nila kung ano talaga ang katotohanan sa likod ng pangyayaring ito. Tandaan, mga kabalitaan, ang kausa ng karamihan ay siyang maging susi at tagumpay na para ating malasap ang totoong tinatawag na bagong Pilipinas. Kaya sa muli, kita-kits tayo sa susunod pang ating i-upload na mga video dito ho sa Danagan Balita Reaction Video News Update. To God be the glory. Mama, chip chip. Peace out.